up? What's up? Good afternoon. We are so back again. It's nice to see these faces. Minus Mama Maria today. Meron lang siyang emergency, but we will try to connect with her again later on. For today's episode, we are going to talk about He's Not Just That Into You for episode 52 of the Lilac Lounge, the podcast. Hey. He's Not That Into You. Again, kwentong nakaraan na naman to. So, ito yung mga kwento ng mga toilets dyan na parang na-realize namin, he's not just into me. Mga ganun. Pero may mga kwento rin naman na kwento ng kaibigan namin na idadamay na rin namin. Pero i-blip na lang namin ang mga pangalan. Pero most likely, ito yung kwento ng mga kaibigan na hindi rin malalayo sa amin. Baka nga ang ilan sa inyo kilala pa. Galing to dun sa pelikula nila, nila Jennifer Aniston. Sila din, Tsaka nila Drew Barrymore. Pero na-encounter ko tong phrase na to dun sa Sex and the City pa. Yes. Oo. Oo. Diba? Oo. Yun. Excuse me, I couldn't help but overhear your conversation, and I hope what I'm going to say will save you a lot of time and energy. He's just not that into you. So move on. So, yun. So, sa mga, sa mga medyo may edad-edad na, alam nyo naman ang Sex and the City. Sobrang pumatok yan dati, nung mga panahon natin. Kung alam nila, ano gagawin nila? Dapat may apo na. Kamusta ang mga ointment ninyo? Ano ang kwento nyo ng He's Not Just That Into You? Mararamdaman mo naman kasi yun, di ba? Unless sobrang manhid. Tanga. Diba? Oo. Mararamdaman mo naman yun. Or delulu. Aray ko? Aray ko? Hindi kasi minsan, kahit hindi pa naman, kahit hindi pa naman in a relationship stage, di ba? Sasabi nga na parang, minsan hindi nila alam kung paano i-differentiate yung interest dun sa mabait lang. Oo. Diba? Gentleman lang naman siya. Oo, mabait lang naman talaga. Interpret mo lang. Isip mo, napapakilig ka na pala. Pag yan naiisip ko, yung edad natin ngayon, talagang ang mga babae, subjected siya sa mga ganyang nakakatrauma na sitwasyon. Lalo kung halimbawa yung mga magulang nila wala sa tabi nila para mag-guide, 'di ba? Kasi tayo ng mga panahon natin, syempre, kakanood yan ng mga telenovela, meron tayong mga senaryo sa utak natin na kapag nagjowa ka, may ganito na yan, na ganoon ganito, na kapag niligawan ka o nagpakita sa'yo ng sweetness, ay, ang nasa utak ko, ay, pwedeng maging kami, ay, jowa ko na to, ay, pwedeng ikasal kami, yung mga alayo na. Diba? May vulnerability ka kasi. Yun nga Lalo yung mga kabata-kabataan overthinking pala. agad. Oo nga, parang overthinking parang sa atin naiisip agad natin happy ever after. Parang hiningi pa lang number mo. Teka lang, bakit niya tinanong yung pangalan ko? Yes! Lahat may meaning. Parang bibigyan mo, dahil, Bibigyan ng ano? di ba nga sabi, kung physically attracted ka dun sa tao, bibigyan mo ng meaning, kikiligin ka. Pero kapag pag hindi ka physically attracted, pagbibintangan mo. Bakit niya physical yun na naman ko? Iba yung reaction mo di ba? Depende kung may interest ka. Depende sa sa pitch same pa rin. Same pa rin ng same pa rin ng tili Same tono, pero ibang emotion. Nalala ko dati, halimbawa pag type ko yung poporma, parang, ganyan na. Yung mag-ano ng ganyan ng buhok. Pero pag hindi type, hindi tayo tulo, pre. Tropahin. Idadudge mo na, hindi tayo tulo, pre. Exactly. Ganun agad. Ayun lang. Pero kapag type mo kasi, lagi mong binibigyan ng meaning kasi lahat wala talaga siyang interest sa'yo. Kung feeling mo option ka lang. Yes. Hindi siya laging available. Hindi siya laging available sa'yo. Kailan nyo masasabi na ang lalaki hindi naman talaga seryoso sa inyo? Kapag tinext ka, tapos, ang susunod na text sa'yo, bukas alam mo yun, may gap. May gap. Ang laki ng gap. Oo. Parang, intay ka na ng reply niya kasi sabi, kumain ka na. Tapos, ang susunod na text sa'yo is hapon na. So, kasi, makikita mo talaga yung gutom ka na ulit. Ang lalaki,
Oh, so into you, kumain ka na, dumighay ka na, uminom ka na. Alam mo yung unnecessary question na, na OA, na parang, hello, yung OA siya talagang overkill ka niya sa sobrang oversweetness niya. Na parang nakakaumay na. So, yun, yung mga gano'n. Yung tipong seasonal lang yung trip niya na i-text ka. Kung sino lang available. Di ba sabi mo dati, marami pala kayo, send to many. Hi, babe. Yes. Pala send to many. Correct. So, yung pala, marami siyang tinatanong ng kumain ka na, send to other. Forwarded messages. Yun. Magtaka ka na kapag halimbawa, kausap ka, mini-message ka, tapos hindi siya consistent na, at saka may time, halimbawa, kung umaga ka lang kausap, tapos mamayang hapon hindi na siya pwede. Malay mo, kasama na pala yung legal niya. Ba naman yung ibang sabihin, hindi consistent. Oo. So, kasama na hindi na rin consistent. So, pag hindi consistent, he's not that into you. Pag hindi consistent. Oo. Halimbawa, magme-message ka, tapos ang tagal bago naka-reply, okay. Uy daw ka. Hindi mo masasabi, hindi mo kasi marireason na, hindi naman kasi ako kasi ganun talaga. Pero hindi, kapag may interest ka sa tao, no, kahit na... Yes, gagawa ka ng way. Para just to keep the conversation going, di ba? Ano gagawin? Alam na talaga eh. Naalala ko pa dati kapag tinawagan mo, parang hindi available yung call or dinadodge yung call. Parang parang mag-auto messages na lang na parang I'll call you later. Siyempre yung iba nagtatrabaho. Pero hindi naman palagi na matitsyempohan na kapag nag-call ako sa iyo nasa trabaho ka. Siyempre I should know also yung timing mo. Pero yun nga, kapag halimbawa yung tinatawagan mo at hindi siya available, bakit? So may isang SIM card ba na pang sayo at may isang SIM card para doon sa isa? Diba? Yung ganon. Yun. Kasi pag gano'n mag-i-effort talaga eh. Pero may iba rin ayaw pa lang sa iba na kayo. Ay, malaking ano na yun. Mama. He doesn't want to go public. Yes. Oo. Correct. Kahit nasabihin mo pareho kayo single, bakit hindi pwede sabihin? Pero nung hindi sinasabi kong ikaw yun, ano nasa isip mo nung bakit ka pumayag? Siguro sa akin, kasi sa office. Diba? Okay. Parang sa sales siya, sa finance ako. May conflict. Okay. So, ginamit niya naman. Okay lang. Tinake advantage niya. Babalik ulit ako dun sa point ko lagi na pag hindi ka pinapost, kahit isang beses. Yes! Di ba sabi mo nga, iyan na ngayon yung pamantayan na legal ka, na ikaw talaga. Oo. Ako kasi pag hindi ka laging available, lalabas ko yung ngayon. Tapos, ang ulit, kailan na? Kasi bilang babae, hindi naman ikaw dapat, ewan ko lang feeling ko lang usually dapat hindi ikaw nag-initiate na kung lalabas kayo or, diba, you're gonna date or kung paano kung marisrakal na ako? So, paano? Smoke and ano? Kunyari, lalabas kayo ngayon. Tapos ang tagal na wala. Ano ba to? Yung gano'n, diba? Parang ikaw tuloy, yung thinking mo, parang, ano ba? Ano ba to? May naliligaw ba siya? Or kami ba? Or ano? Kasi, tapos, lalabas na naman, wala na naman. Yung gano'n, hindi, yung system. Ito yung sinasabi ko na na parang unfair sa babae kapag halimbawa, ang lalaki na tiyempuhan mo. By nature, ang lalaki talaga player. Regardless kung pangit yan, mukhang kabayo o ano yan, ang lalaki pribilehyo nilang mamili kung sino gusto nilang pormahan. Tapos kapag alam nilang yung babae may pag-asa sila, ano na yan parang, naka first base na ako. So alam mo yung lumalaki yung confidence nila na parang, nasa datingan lang pala talaga to. Kahit hindi ako gwapo, basta yung maangas ako, basta ko, okay na ako pala. So, hanggang eventually, nare-realize niya na, kayang-kaya kong nagawa ko sa isa. Di sa susunod, pwede pa rin. So, talagang nasa atin ang problema. Kumbaga, ang mga lalaki, ganyan na yan. By nature, pinanganak ng ganyan yan. Kasama na yan sa mga itlog nila. Magkaganyan. So, tayo mga babae talaga, nasa sa atin ang alas. Kung tayo papayag na maging player siya, at tayo yung gagawing play. Diba? Kung tayo sasama sa laro niya. Yun yung mga realization ko ngayon bilang auntie na ang mga lalaki talaga, kahit siguro naman ako naging lalaki, baka naging ganun din ako Diba? Ikaw? Kung nagisnan ko oo. Oo, malamang ako. Kaya siguro ginawa akong babae, oo. Hindi nga. Kasi, I can do this pala, bakit hindi? May mga anak dyan na babae, lalo na. It's a cruel world. Kung ang mga lalaki may kalokohan na, paano pa ngayon? Ha? Exactly. Alam mo, siguro nag-JS from si Isabela kasama ang ina at ama. Malamang. Sabi ko, yatid-hatid ko pa rin talaga yan.
Maisingit ko lang yan Sabi ko, kaya ibigay namin kaming dalawa. Lahat ng pwedeng kiligin si Isabela dapat sa amin manggaling muna. Kasi para hindi siya madaling kiligin sa iba. Yung dapat manggaling sa amin. Kunyari kung magbibigay ng flower, para kung meron magbibigay sa kanya ng flower, normal lang yan. Correct. Diba? Itaas mo yung standard, yung gano'n. Paramdam niya sa kanya Oo, para at least hindi ko yung parang ang bilis-bilis niya lang na natutuwa na siya na gano'n pala. Overwhelmed na siya. Ayun, so kami parang, we will give everything kung ano yung tingin namin na para sa kanya. Kasi para hindi siya matuwa na may ibang Kapag walang future plans. Dada naman da! Bip. Sige, as the day goes by, ganito lang tayo, ganyan. Hindi talaga. Unless okay lang din sa'yo. Kasi minsan nagiging okay lang din sa'yo. Kasi nga dahil gusto mo lang yung tao, tinatanggap mo lang. Pero eventually, after, doon mo marirealize na, bakit ako pumayag? Hindi ko sinasabing kakilala ko yun. Feeling ko ganun hindi ko na pagsasalitain kasi para safe siya. Feeling ko ganun. Parang kasi gusto mo siya Kumbaga kaya tinatanggap mo lang na walang sinasabi, walang ganyan. Baka okay lang naman. Kaya lang, nung na-realize mo na after, nung nawala na and all, parang, bakit ka pumayag? Bakit ginusto na ganun lang? Bakit hindi ako nagtanong? Bakit mas maaga? Hindi pa kasi siya nagpo-podcast noon. Bagay. Hindi niya pa na-realize. Bagay. Diba ang mga lalaki kapag nagustuhan ka, parang ang susunod na niyan is kakantyawan ka or parang papahagingan ka. So parang naalala ko noon, may instance na may nagpaparamdam sa akin na hindi naman siya pangit. Pero alam ko kasi may asawa siya. Parang ang sa akin kasi, ang logic kasi is, hindi porket gusto mo ko, ine-expect mo, nagugustuhin din kita. Yeah. Diba? Correct. Kasi parang may ganun kapag nagustuhan ka ng lalaki, dapat magustuhan mo rin ako. Kasi, nung una, okay lang siya, customer ko lang siya. Normal, customer, Pero nung nagkaroon na siya ng pakiramdam sa akin, na parang, alam mo yung nangangantyaw na parang, inilalagay ka niya sa awkward position, na parang, ang ganda mo ngayon, yung mga ganon. Ay, parang, di ba ako namimiss, yung mga ganon. Sabi ko, saglit nga! Saglit! Anong nangyayari? Nagpapadala ka lang dito Ako pa nga nagpapadala ang pangalan ng misis mo. Oo, sinabi ko talaga, saglit. Yung parang humihirit na siya na, labas tayo, ganyan. Alam mo, sabi ko talaga, hindi mo man lang ba itatanong kung trip din kita? Na parang ina-assume mo na agad kapag natipuhan mo ko, okay na ako. Hindi pa kasi misinterpret niya yung mo sa kanya, gesture mo sa kanya. Oo, pero yun lang between masabi ko kindness sa mga and lalaki. interest na naman, no? Oo. You know how to read it. Oo, parang gano'n. Lalo pa naman sa bilang nasa ibang bansa ka, syempre, yung mga lalaki, sabi nga, kapag ang lalaki nagpunta na ibang bansa, nagiging binata. Nagiging walang status. Sa Pilipinas, married. Pagdating ng Dubai, nagiging single. Tama. Mag-iingat kayo, lalo yung mga babae, na kapag pinormahan kayo, dinigahan kayo, you can say no kung hindi nyo naman feel, lalo't may sabit. So, hindi ibig sabihin kapag halimbawa pinormahan kayo, pinakitaan kayo ng maganda, huwag kayong mahiya na sabihin sa kanila in front of their face na hello. Hindi pwede. Inisip natin he's not that into you, diba? Same goes naman sa babae. Kung hindi, dapat ma-feel ng lalaki na hindi talaga, wala akong interest sa'yo. Maramdaman nila yun. Oo. Yung parang yan. At kasi sinasabi na ng harapan. Hindi yung tatanggap pa ako ng gift. Hindi yung tatanggap pa ako ng bigay niyang luto niya galing sa restaurant na kinuha pa. Naiaawas pa doon sa niya, petikas. Oo. Meron talaga yung sa office namin. Dati talaga, iritang-irita ako. Dahil nga, hindi mo type Di ba gano'n naman talaga Pag hindi mo talaga type, irita ka. Pero pag type mo, kikiligin ka. Yun yung dalawang different emotions, di ba? Siya yung papakit na tititig sa'yo. Sabi ko talaga, ay naku, hindi mo alam kung paano may tutulak palayo. Hindi mo nararamdaman na hindi talaga. Wala akong gusto sa'yo. Yung sana nararamdaman. Kapag talagang kahit na walang balik man lang, yun, isipin mo na hindi talaga. May pumorma na ba sa'yo na kakilala namin na ilan din yun?
Na Oo nga. paano mo sinabing, Oo nga. Hindi I'm not talaga. into you. Sa akin naman, alam naman niya na may jowa na ako. Pero umaano pa din. Ano ko nga ba Yun nga sinabi eh. nun? Diba nakakairita na yun? Yung parang alam niya naman na meron ka ng boyfriend that time. Oo, in a relationship ka na, tapos ganoon. Hindi, iniiwasan ko na lang, di ba? Umiwas na lang ako. Ay, wala tayong ganun, no? Yung Kasi, iwas. Puta ka. Meron naman. Ay. Grabe, meron naman. May iwas naman din tayo. Umiiwas ka. Okay. Hindi naman lahat pwede gusto natin. kasi parang sabi ko na parang ayoko na rin magsabi kasi baka mas masaktan lang pag nagsalita pa ako. So parang iwasan na lang. Kaibigan. Ganoon. Pwede ba pag dati, pagkasama siya, hindi na ako sasama. O para was ano na. Oo nga, no? Iwas. Kulang yung effort. Or hindi talaga nag-effort at all. Saan tayo pupunta ngayon? Ganyan. Ikaw bahala, manood tayong movie? Sige, anong movie? Ikaw, tingnan mo, ano bang gusto mo? Yung parang, di ba, yung gano'n, parang, kahit pa paano, medyo pagdudahan mo na. Kasi hindi mo pwede sabihin na, ginugusto lang niya kasi yung gusto mo lang. Iba kasi yung meron siya. At saka yung pag parating na yung mga mansari, yung parang ikaw yung excited, tapos siya parang, wala lang. Diba? Alam mo yung ikaw yung nakakaisip, ikaw yung nakakaalala, uy, mansari na natin, uy, anniversary na natin. Parang sa kanya, wala lang, ano ngayon? Pwera na lang kung talagang kilala mo siya na ganon, na hindi siya maganon, hindi siya ma-celebrate. Pero binabawi niya sa ibang paraan. Okay yun. Pero pag yun, di ba, yung the usual na talagang walang effort at all, walang plano, parang, or wala man lang plano na magkita kayo, ikaw pa ba mag-follow up? Uy, kailan ba tayo magkikita? Kailan ba tayo yung mga ganon, di ba? Kasi sabagay, di ba, unlike kasi mas before kasi nga at least ngayon wala nang reason para magdahilan ng lalaki dahil andyan na ang parang lahat ng communication, lahat ng way. Pero kasi before, 'di ba, alam mo naman ang telepono natin doon, beeper. 'Di ba, minsan pupuntahan pa. Ano ba, may mag-anniversary ba tayo ngayon? Ano, lalabas ba o hindi? Messenger na ako. Mas mahirap. Sa beeper ka pa. Talagang kapag gumalaw ang lalaki noon, as in, effort ka talaga. Yeah. Oo. Di ba syempre, sa college tayo, pupuntahan ka, susunduin ka, ayahatid ka, effort yun. Hindi yung iintayin ka na, sa bahay ka na, punta na ako. Alam mo yung, kung saan makakatipid. Mag-aantay ko, no? Yun, oo. Yung tipong, matipid siya sa'yo, pero sa luho niya, sa sapatos niya, sa sasakyan niya, sa damit niya, yung pang-inom niya sa tropa niya, maluho siya, naglalaan siya ng pera. Pero pag sa date nyo na, okay na to. Siya nag-i-invest sa'yo. Oo. Tapos, syempre, may mga times din na nung panahon natin, syempre, yung regalo natin, minsan, syempre, bata pa tayo, ikukumpara natin, ito lang regalo mo. Ako nga nag-effort, ako nga naghanda ng gano'n, tapos ito lang. Tapos ito lang, pareho nung last month. Lumagan para dito. Sa birthday tsaka anniversary, pareho. Beep, beep! Tapos ito pareho lang. Last month, ganito rin, buy one take one, tinago mo ng isa. Walang interest sa buhay mo. Yung hindi siya matanong, di ba may ganon? Yung pangyari, hindi anong ginagawa nung Sa umpisa lang. Ngayon ko lang na-realize, wala talagang interest sa'yo. Hindi rin siya interesado sa buhay mo. Kung ano yung nangyayari sa paligid mo, kung ano yung... Okay lang ko sa'yo. Oo. Parang ang alam mo niya lang, yung ngayon lang. Hindi niya inaalam kung ano yung nasa paligid mo, kung sino mga friends mo, ganyan. Kapag hindi ka in-introduce sa mga friends niya. Ay, oo. Parang, ano ba, proud ka ba na jowa mo ko? Ganun. Kasi di ba tayo mga babae kapag nagkaroon ng jowa, uy, matik yan, pakilala mo kami. Sa family din, di ba? Oo, hindi ka rin introduce i-introduce sa family. Yeah. Kapag yung hindi ka in-introduce sa family, isa yun sa factor. Kausap na yung nanay. Alam na sinasabi na, sino kasama mo or ganyan. Never mong na-meet or yung relatives niya or any friends. Yeah. Ganun. Sa mga okasyon, ganun. Saka siguro yun din, kapag magkausap kayo, hindi rin siya concerned sa family mo, di ba? Kung ano nangyayari or, di man lang kamustahin. Parang gano'n. Pag hindi ka na isasama sa mga group gatherings, ganoon. Gano'n din sa family, di ba? Parang, di ba, minsan, uy, birthday na ganyan, pupunta ako. Ay, ikaw lang. Hindi ko sama. Yeah. Oo. Ibig sabihin, ba't hindi mo sasama? Hindi ba ako nababanggit? Yun, mga ganun, yun yung mga sites. Birthday pala. Hindi ka man lang nababanggit sa mga friends. Kapag ang lalaki, halimbawa, may pinapanood na laro,
Kapag halimbawa, mas pinili niya yung pinanonood niya o sinusubaybayan niyang yung basta o kaya naglalaro yan, tapos may kailangan mo siya, as in kailangan mo siya. Hindi rin niya ipa-priority. Unless, pagbantaan mo, kapag hindi ka hiwalay na tayo. Hindi niya naiintindihan na yung presensya mo lang alone ang kailangan ko. Diba? Hindi niya nagigets yun. Kasi kumbaga sa kanya, ano bang nangyari sa'yo? Wala naman, mamamatay ka na ba? Yung mga ganun. Wala namang emergency Pero hindi niya alam, meron kang pinagdadaanan na kailangan mo lang na nasa tabi lang kita. I just need to be with you. Yun lang. Hindi nila nagigets. Ikaw na nga nag-effort, di ba? Ikaw na nag-effort, correct. Oo. Tapos siya pa yung walang time. Dagdag ko pa. Di ba, kilala mo siyang ganung matropa. Di ba, yung oras niya sa tropa niya is 5 hours a day, mo ganyan. Kapag hindi nabago yun at walang nabago sa routine niya, na may jowa ka na't lahat, pero yung oras mo sa tropa mo, ganun pa rin. Sa wari ko ba, parang ang mga lalaki sa panahon ngayon, parang ang babae, kapag ipinaramdam mo na mahal mo ang lalaki, after niyang mag-profess sa'yo na parang mahal kita, sa akin lang sasabayan mo talaga kung ano yung galaw ng lalaki. Kasi kapag pinakita mong mas mahal mo siya, nagiging overconfident. Na parang, nakakampante. Oo. Nakakampante. Yung after tanggalin ng panty mo, nakakampante na. Pasok. Kailangan ko lang ipasok yun. Yun lang. Para talaga sa may mga jowa ngayon, sabayan ninyo kung ano yung galaw ng jowa ninyo. Huwag kang magbibigay ng sobra. Kasi papakiramdaman mo. Although magjowa na kayo, nasa getting to know stage nga kayo. Kapag nararamdaman mo ang lalaki, ito lang ibinibigay, sabayan mo. Kasi alam mo yung tendency niyan, kapag nagbigay ka ng todo, tapos ito lang ibinigay sa'yo, magtatanim ka ng sama ng loob na ibinigay ko sa'yo lahat. Ang sasabihin lang sa'yo ng lalaki, sinabi ko ba sa'yong gawin mo yan? Kayo, naghanap. Diba? Oo. Sino ba yung nagkulang? Yung nag-expect ng too much? O yung eto lang yung effort na binigay? Hindi kayo magtatagpo sa gitna. Kaya again, tingnan mo kung paano galaw ng jowa mo sa relasyon ninyo. Kung eto lang yung effort niya, tipong 5 lang, level 5, mag-level 5 ka lang. Minsan nga mag 4.8 ka pa nga Oo. Kasi sa ngayon ngayon talaga sa edad natin ngayon, mas lalo kong na-realize ang lalaki, mas gusto niyan na pinepursue ang babae, pinahihirapan. Huwag mong ipaparamdam dyan na kayang-kaya kitang kunin at aking ka lang. Pero kasi ngayon, nature kasi ng babae na nag-e-effort Yung nature na yan. Kaya kayo nadadali, maraming natutulfo. Ang hirap tuloy ibaba, ang hirap i-maintain dun sa kung ano lang yung ginagawa lang nung. Kaya nga tayong mga auntie na, kaya naandito. Isipin mo, magki-Christmas, ito topic natin. Hinahapit. Kasi sa totoo lang, ako yung natatakot. Ako may pamangkin na babae, si Mama Grace, ang mga pamangkin babae, ikaw may anak na babae. Natatakot ako at nag-aalala ako sa mga kabataan ngayon. Ang mga lalaki, malinaw na malinaw dyan na lahat ng lalaki ngayon, kayang-kaya nilang magpaikot sa kamay nila ng mga babae. At marami yan. Maraming babae, hindi lang iisa. Because they can. Ikaw naman na matinong babae, ayaw mo rin naman at hindi mo gugustuhin na maglaro katulad nila kasi hindi ka ganun. So, what you can do na lang para sa sarili mo is huwag mabiktima ng ganun. Yeah. Yung maging isa sa babae na nagsisend to many, yung jowa mo ng good night, babe, good morning, babe. Baka sakali hindi nyo to marinig sa mga nasa paligid nyo dahil sa magulang ninyo, busy, ganyan. Again, ang unang-unang makakaramdam kung sino kung sino ang niloloko, kayo talaga. Huwag kayong magbulag-bulagan. Hindi naman sinasabi kong jaded ako, Huwag kayong OA, huwag din kayong masyadong manhid naman. Yung saktuhan lang ba? Kasi minsan kapag talaga mahal mo, minsan bibigyan mo pa, ikaw pa ang mag-justify dun sa mali. Diba? Dine-deny mo pa Yung mga kabataan ngayon, lalo kasi yung talaga, doon ako after sa mga babae. Most, kasi nang nakikita ko may anxiety problem, yung may babae Babae talaga. Ang mga lalaki naman, parang bihira naman magkaroon ng ganyan. Kasi may mga tropa sila na ilalabas sa laro, na ilalabas sa inuman. Pero yung mga babae na typical na talaga No? Oo. Tapos mga babae pa ngayon parang bihira silang talagang makipag-friends kasi may tinatawag na introvert, 'di ba? Tayo nun, sino ba introvert? Lagi tayo nasa labas. Sino ba introvert? Hindi natin na-encounter yan before, no? What's that? Ba't hindi nyo kasama si introvert kasi yun Wala tayong ganun. Kahit na anong relasyon, huwag kayong magpapaagrabyado.
Doon lang kayo sa yung tama lang talaga. Kung sa palagay ninyo, hindi kayo pinapahilagahan ng lalaki, 1, 2, 3, strike 3, ay wag na kayo magpatumpik-tumpik, ibabay nyo na yan. Kasi hindi na yan pagmamahal, ano na yan, katangahan na talaga yan. Para hindi kayo nasasabihan ng, naalala ko si Dada, sinabihan ako ng, he's not just that into you. Hanggang ngayon, naalala ko yun. May point din naman. Paano magiging he's just into you? May ibang kaano? Oo nga. Minsan, may mga masasakit na sinasabi mga kaibigan mo kasi baka yun ang nakikita nila. Hindi mo na nakikita. Ikaw kasi bulag. Oo, kasi ako bulag. Yung ganun. Alam mo, sa totoo lang, yung mga lalaki talaga, maniwala kahit hindi, ipinanganak silang pribilehiyo nila na maglaro, maglande, at mag-pursue ng maraming babae. Tayong mga babae naman, obligasyon natin sa sarili na ingatan natin ang ating emosyon. Ang ating, yung mental health natin. When it's time to let go, tanggapin nyo, na isipin niyo, huwag nyo i-devaluate ang sarili nyo dahil lang sa iniisip nyo mahal kayo ng lalaki at magbabago yan. Yan, lalo yan, yung magbabago yan. Isipin mo, iniwan yung jowa niya para sa'yo, feeling mo napakaganda mo, kung ginawa niya na yun sa isa, ba't hindi niya pwedeng gawin sa'yo? Pwedeng gawin sa'yo. Diba? So, yun lang naman yung may mga pattern na yung mga ganyan. Lalo yung mga manggagamit talaga. Yung manggagamit, di ba da? Oo. Ang daming ganyan. Oo. Ang mga lalaki ngayon. Ang mga lalaki na ngayon ang nanghuhutot sa babae kasi ang mga babae, masipag. Yung paninindigan yan, di ba? Madiskarte at mapera. Madiskarte. Oo, walang pili sa trabaho. Siguro talaga may mga taong, alam mo, sa isang banda, kung hindi naman din natin naranasan yan, hindi naman talaga tayo makukumpleto kung ano yung meron tayong, alam mo, yung mga wisdom na natutunan natin. Pero dapat medyo, ina-analyze mo din. Pwede namang, pwedeng pagdaanan din naman na hindi masyadong masakit. Oo. Oo, kasi parang di ba nung time na yun? Kasi alam ko na eh. Di ba? Kasi ang sakit kaya ng iparamdam sa'yo na ang tanga-tanga mo. Hindi mo alam, gano'n. Parang iniiputa ka na sa ulo, hindi mo pa alam. Yeah. Nakita mo na nga na may senyalis na inignore mo pa. Exactly. So parang enabler ka na nun. Kasi kung may nakita ka na, dahil nga delulu ka na hindi yun mangyayari sa'yo, na hindi niya gagawin sa akin yun. So nagpatuloy yung isa. So ang nangyari, mas lalo mo lang pinalalim yung magiging pain. Imbes na right there and then, hinarap mo na. Dahil nga tatakot kang mawala ng jowa, na syempre, na ipangalandakan mo na i-profile mo na kayo, di ba? So, naano talaga sa sa pagkatao mo na parang, how do you really look at yourself? Paano ba yung value mo? Kung ang ibig sabihin ba ng pagiging babae mo, lagi kang may lalaki sa tabi mo, yun yung magbubuo sa'yo ng pagkababae mo, medyo kailangan mo mag-adjust talaga dyan. Kasi, in time, hindi mo naman talaga magagaritin na kahit kasal na kayo, loyal pa rin yan. Kaya nga, di ba, parang kahit may kasal na, alang-alang sa marriage at sa anak, para hindi masabing broken family, pinipikit ang mata, kahit paulit-ulit na lang ginagago ng asawa nila. So, those are the areas na parang, sa akin lang, I'm not willing to take the risk. Hindi ko talaga kakayanin. Minsan kasi nakikita nila yung red flags, yung lumalabas na lahat. Sobrang visible na lahat yung pwede mong makita na ay. Pwede na nga kumanta ng Bayang Magilo sa dami ng flag. Diba? Kaya lang, gina-justify mo pa kasi yung mali. Gina-justify mo pa yung pagkukulang. So, pag mga ganon, medyo dapat siguro matutunan ng mga babae na kasi kahit sa lalaki rin siguro, pag nakikita nila na ganyan, dapat alam nila kung paano mag-step out Hindi, aantayin ko lang, baka naman ito ngayon lang, baka may pinagdadaanan. Ganon. Yung mga ganon lang ba? Ikaw yung laging iniisip na laging yung reason. Hindi mo naisip na gentleman siya, ha? Di ba, kahit nga dapat nga pag gentleman, dapat nga in-adjust niya para mas hindi sumakit ang leeg mo, di ba? Wala siyang gano'n. Ganun lang. Buisit! Ang naalala ko pa na isa pang malaking check na ang lalaki talagang hindi so into you. Pag alam mo yung, hindi naman sa inaano ko kahit pa paano magre-regalo yan Alam mo, ang tagal nyo na hindi pa magbigay ng kahit anong regalo man lang. Nakatipid ka na nga, na napasagot ka, wala man lang binibigay. Dinaan lang sa gel, napasagot ka na. Tapos dumaan ang anniversary, pangalawang anniversary, wala man lang effort na ibigay. Birthday mo, wala. So parang,
sa akin lang ang lalaki talaga kapag mahal ka niyan, or kahit pa partner niyo, regardless kung ano-ano nyo. Kasi, di ba, sabi nga, isa yan sa language of love. Di ba? Yung giving. Yeah. Kung alam mong mapapasaya, kahit ikaw naman kung alam mong mapapasaya mo yung tao kapag binigay mo yun and ma-realize lang niya na, uy, naisip ako nung jowa ko, nakita niya lang itong ganito, naisip niya ako, tapos binili niya, hindi ko naman hinihingi. Ang laking bagay nun Di ba? Pero kung ang jowa mo, ang tagal nyo na, wala pang naibibigay na gift, mag-isip ka na. Isipin mo magiging asawa mo yan. Napakakuripot. Wag na. Yung kahit walang okasyon, di ba? Naisip ka niya. Oo, yung, uy, may binili ako para sa'yo, naalala kita, yung mga ganun. Kahit mga small Nakakatuwa. Uy, may nakita akong candy, Di ba, ito yung gusto mo dati, yung parang hinanap mo before. Yung mga ganun malaking bagay yun. Di ba? Di ba? Yung tipong, kasi naalala mo siya. That's why, naalala ko, sige, bigyan ko ng points dito si Hans, kapatid ni Jan. Yung sila pa dati, nung niya, nandito siya sa Hawke's Bay that time. Tapos meron kaming, gumala kami, tapos may nadaanan kami na merong tumutugtog that time. Tapos binidyohan niya. Tapos pag end niya, sabi niya, gusto kasi ni yun. Gusto niya kasi yun, yung part na yun. Di ba yung mga ganong moment lang, sisend ko sa kanya to. Yung mga ganon. Ibig sabihin, parang that's sweet. Something It's a simple video. Walang effort at all. Walang money involved. Pero naalala ka dun sa scenario na yun. Ibig sabihin, he's into you. Diba? Pero kung wala lang, naalala ka niya the scenario presented itself already. Pero wala ka pa rin at all. So parang questionable talaga. Oh, eto na. Eto na yung ultimate na na sign na hindi ka talaga nung lalaki. Pag hindi ka ni Flames. Pero nagkataon na animal. Hindi naman lang inalo. Kasi di ba tayo, ika-crush pa lang natin Flames, no? Yung pag nauwi sa marriage, iba na tingin natin, marriage pala. Pag marriage sa atin, parang medyo tayo, di ba? Dapat nasa lang. Ano ba dapat yung Dapat sweet lang. Dapat sweet lang. Friends. Sweetheart! Sweetheart ba yun? Oo. Yes. Di ba friends? Lovers. Ano ang A? Angry. Angry? Angry ba yun? M, marriage. Ang E, enemy. Oo. Ang S, sweetheart. Okay. Oo. Yung mananood, ano yung Flames? Hindi yata ulam ng mga Gen Z ngayon. At saka yung katol na iniikot, di ba, paano mo malalaman na talagang forever kayo? Di ba yung may iikot sabihin mo kung i-stop na ako Tapos bibilangin yung circle. Hindi ko alam yun. Merong laro, bukod sa Flames, na iikot, di ba, magsusulat ka sa notebook, ikot. Tapos ikaw yung magsasabi, stop na! Tapos may bibilangin doon, parang may feng shui na ewan ko, na may makikita sila na interpretasyon na, pag dito tumigil, letter A, ganyan, o letter B, o ganon. Okay. It's either, ito yung pangalan na magiging jowa mo, or, ito yung magiging kapalaran nyo. May mga ganon. Naalala ko giniganyan, no? Titigil na ba? Ayoko pa sabihin. Ikot pa. Putya, maubos na tinta nito. Anong panama ng AI dyan sa mga pamantayan natin kung paano malalaman kung sino makakatuluyan? Hindi alam ng AI yan. Yun yung start na ng gumagawa ng mga excuses. May lakad kayo. Ang dami ng excuses. Yeah. Yung biglang nagsabi sa'yo na parang gusto kong hanapin ang sarili ko, na parang I need space. Ibigay mo lahat ng space na gusto niya. Itulak mo na. Diba? Yung pala yung kay Evelyn na space ang gusto niyang invade after ma-invade ang space ko. Yeah. Tayo mga babae, talagang yung gut feel talaga. Kapag nakaramdam ka ng instinct talaga, you have to honor that. Kasi talagang iba ang instinct. Oo. Nung time sa akin na parang nakakaramdam na ako na may something fishy. In-approach ko na talaga na parang may may problema Kasi I don't deserve na paikot-ikutin mo ako. Tinanggap ko na nga na geto lang ang natin. Tapos gegentohin mo pa ako. Double slay. So tama nang isang beses mo akong tinarantado, pero yung maulit pa. Tama na.
So, let me know. Saktan mo na ako ngayon na. Walang break it to me gently. At least I can walk away with my own life with truth. Hindi yung I'm living on lies na parang hindi to mangyayari, na it could be fixed. No. Para madali na akong maghilom. Siguro yung pag magkausap din kayo, parang walang respeto. Hindi na siya nagkukwento or ano. Kung ano yung tanong mo, yun yung sagot. Wala na interesado. Wala na interest. Correct, mama. Yung tipong yung hindi siya nagsishare ng kung ano yung kwento niya regarding do sa kwento mo. Yung wala siyang entry. Puro ikaw lang may entry. Masabi lang na nakikinig siya. Correct. Yung hindi siya interesado, hindi na kayo nagtatawanan. Diba, siyempre, isang simpleng di ba, isang reason din para magustuhan mo ang tao is kung pareho kayong napapasaya ang isa't isa. Di ba? Correct. Kung hindi na nangyayari yon na kayo nagkakatawanan, nagkakahampasan pa kayo na parang yung dynamic ko ng magjowa na bukod sa intimacy, meron din kayong parang magtropa tayo. Na, yun nga, pag hindi ka na pinaparamdam sa'yo na ikaw ang aking best friend, di ba? So, ibig sabihin, may nangyayaring iba. Iba ang bine-best friend nito. Sa iba ito nagko-confide. Correct, oo. Di ba, bukod nga sa nagkaka-joke, dapat at least yung spontaneity ng conversation. Correct. Spell natin yan. Kahit sa joke lang. Mas madali yung JOK lang. At least yung dire-diretso yung may topic lang kayo napag-usapan. Ang haba-haba na napag-usapan nyo kung saan na nakarating. Yes! So, diba? Oo. Mga ganon. Pero pag nawala na yun, medyo magtakataka na tayo, diba? At saka diba, ramdam mo naman ang jowa mo kapag hindi na so into you. Kasi the moment yan na may ma-encounter, makilala, or anything bad, sad, happy, ikaw agad kukwentuhan yan. Walang iba. Ikaw agad ang unang idadial niyan. Kung halimbawa hindi kayo magkasama. Diba? Kahit nga yung lasa nung kinain niya, ma, ganoon, ganito. Han, ganoon, ganito. Kung wala na, iba na hinahan yan. Yung katrabaho na. Kalokohan talaga sa isang tao na hindi mo raramdamin na may ginagawang kakaiba yung jowa mo. Kasi may maiiba't maiiba no? Correct. May aagwat sa attention, sa time, sa emosyon, sa pagpaparamdam, sa consistency. Lalo't kilala mo na siya. So, para hindi na lumalim pa, talagang assessment na. Kung dati ganito yung ganito, ganoon, ngayon hindi na. Pero again sabi ko nga, hindi ko naman tinatawaran yung mga may pinagdadaanan na kahit siguro sabihin natin na wag ganoon ganito, hindi tayo nasa posisyon. Pero ang sa akin, bilang babae, wala talagang patutunguhan kapag nanghingi ka ng awa para mahalin ka at magmakaawa ka na wag kang umalis. Yun yung pinakaiiwasan natin. Kasi kapag nasanay kang ganyan, ituturing kang basahan ng tao hanggang ipanalangin mo na lang na magbago trato sa'yo. Pero, most likely, ang mga lalaki kapag ayaw sa'yo at nakakita lalo yan ng mas iba dahil na-boring na sa'yo, hayaan mo na. Magtira ka ng para sa sarili mo. Again, hindi sila ang nag-iisang lalaki. Kung kaya nila, kaya natin mga babae. Lahat ng kaya nyo, kaya namin gawin. Ako naman yung experience ko, di ba sabi ko, nanood kami sine. O tapos, after nanood ng sine, alam mo yung kiss na smack lang. Pero dapat sa iba kasi dapat yung torrid na yun Puisit. Tapos, alam mo yung, siguro nga, yun talaga ang likaw ng buto ng mga lalaki. Yung pagdating sa trabaho, parang walang nangyari. Kasi kung sa yan, yung tipong, may awkwardness na or something, or parang, ilalagay niya ng maayos. Kung alam niyang may nararamdaman ka pala at gusto mo rin siya, di ba parang, pag-usapan natin, ano ba yung isusunod ko na. So, that time, yung walang follow-up yun, sabi ko, okay. Di wala. Wala lang. Di ka naman gano'n kang gwapo. Mga parang, yeah. Kada! Ibig sabihin, kapag walang sumunod na effort from him, alam naman ako magtanong. Exactly. Di ba parang, I take it from there. Yung gano'n. I take it from there. Kasi, di ba parang tabu sa atin na magtanong sa lalaki that time na, hindi na tayo lalabas ulit. Oo nga Diba? Oo nga. No. Nakakainis no? Kung isang beses lang tayo nanonood ng sine, tapos, yun na yun, hindi na naulit. Hindi siguro talaga. Tapos nung parang pagbalik sa trabaho, parang wala lang. Parang wala nangyari. Oo, parang wala lang. Ano yun? So parang ang hawak-hawak ko ang emosyon ko niyan. Walang mafo-fall kasi matatalo. Lagi ko sinasabi dati, ang unang ma-fall, siya ang talo. So, ingatan mo. Sa ngayon talaga, ang mantra is, okay lang mas mahal tayo nung lalaki o nung tao na yun, kaysa tayo ang
magmamahal una. Kasi kung type natin yung tao, bakit hindi natin, kaya natin salubungin at tapatan yung pag-ibig nila. Pero kung tayo kasi yung mas mahal natin siya, tapos iintay lang natin na ibalik kung ano yung binibigay natin, delulu moment na naman. Magiging sad girl era. Yeah. Kapag may iba na yung priority niya. Lalo artista ang jowa mo, no? Hirap niyan. Hirap. Kapag may iba yung priority na, na parang kung dati ang balak nyo, ay punta tayo sa ganyan. Or kahit yung mga simple ganun, kahit hindi marriage. O dati, parang pupunta tayo sa ganito, bakit wala nang ganun? Mga simple lang ganun na may mga plano kayo before, pero nawawala yung 20. Tingnan mo, yung kila Carlo Aquino, ano ba nangyari doon sa ex niya? Naging pattern from Angelica pinagpalit siya kay Trina na may parang may pinaasa niya. Ibig ko sabihin, ako naiinis ako sa mga lalaki na to kasi nga parang alam mo yung bit-bit ko yung sandata ko, kaya kong ihampas to kung kahit kanino ko gusto. To mga babae naman na to, ligawan ko lang, titigan ko lang, bigay na bigay. Hindi kung gusto. Lalo ko, di ba, naiinis ako sa kanila, they can get away with it. Kasi nga, lalaki ako. Yung mga babae, walang katapusan na may sasalo sa akin. Hello, Carlo ako eh. So parang, kayo lang ang bida, ang end game, yun lang ang magbabalidate na parang, eto talaga yung babae para sa akin. After mong saktan, ilang puso yung dinaanan mo at pinaasa mo. Diba? Parang, ayoko naman maranasan yan ng kahit sino sa mga mahal ko sa buhay o kaya ng pamangkin ko, nadadaan sa ganyan, para ma-realize niya yung worth niya. Correct. Nakikita mo puro ang mga reklamo ngayon. Yung mga lalaki na talagang, hindi na isang jowa, hindi na isang girlfriend, 2, 3, 4 sila. Nagiging normal sa kanila, no? Oo. Kasi kaya nila eh. At may pumapayag. Alam ni mga jowa. Nalulungkot lang ako. Parang, kamusta na ang mga kababaihan natin? Nawala na ba ang value ninyo? Hindi na ba talaga alam ang worth ninyo para pumayag kayo na pang 5 kayo, pang 6? Tapos kung kailan lang kayo puntahan, depende sa destino ng tao. Parang, so pinayagan nyo. Kaya may mga ganyang lalaki is because may pumapayag na maging ganun. So, ano bang magiging, halimbawa, nagkaanak yan. Ano bang bunga niyan? Kung pumapayag kayo na ganyan ang ginagawa sa ina, yung magiging bunga niyan, si either may hate or wala rin confident kasi hindi kayo legal. Pangalawang asawa kayo, pangalawang pamilya, pangatlo. So, yung society natin, magsasuffer yun eventually. Mas maraming bata na magiging adult na maraming bubog sa buhay, maraming sugat na eventually talagang may naaapektuhan sila. Yun nga, sabi nga ni Catherine, di ba? Huwag mong gawing permiso na kahit nasasaktan ka, mananakit ka rin ng iba. Yeah. May isa pa, ito sa kakilala ko lang, pag nilatagan mo na ito yung gusto, o sige, ito na yung gagawin nyo, naglatag ka na ng future plan mo. Nakakatakot yan. Pag wala at walang balik sa'yo, walang isipin mo na, diba? Para sa ating mga kabataan, lalo na ngayon na kasalukuyang may jowa o kaya may nanliligaw o kaya may pumuporma sa inyo, sana gawin yung reference book itong podcast episode na to kasi talaga it will help a lot. Again, nasa sa inyo ang kayo ang magdidikta kung ano talaga yung value nyo bilang babae. Wag kayong papayag na kayo ibabargain or i-devaluate kayo ng kung sino lang. And yeah, i-open nyo yung sarili nyo sa mga pwede nyo matutunan pero hindi kailangan talagang totally madadamage yung pagiging babae niyo, yung worth ninyo. Ayan. So this is our episode 52 ng Lilac Lounge, the podcast. Thank you again sa ating mga continuously nagpa-follow at saka nagsusuporta sa atin. And please share our episode and yung mga reels namin. Kung sa palagay ninyo may kaibigan kayo na tinatamaan, ibigay ninyo. Baka kailangan niya yung payo na yun by that time. Yun. So with that, we say thank you and good night. We will see you again next week, probably with Mama Ria for the episode 53. So for tonight, thank you and bye. God bless.